Mount Zion ay isang mahalagang lugar na binabanggit sa Biblia at may malalim na kahulugan sa kasaysayan at pananampalataya. Hindi lamang ito isang pisikal na lugar sa Jerusalem, kundi sumisimbolo rin ito sa presensya ng Diyos, katatagan ng pananampalataya at pag-asa ng kanyang mga tao. Sa paglipas ng panahon, ang kahulugan ng Zion ay lumawak mula sa isang sinaunang kuta hanggang sa maging larawan ng espiritual na tahanan ng Diyos at ng kanyang kaharian. Ang Mount Zion ay isa sa mga pinakamakabuluhang lugar sa Biblia at sa kasaysayan, ngunit ito rin ay isang katawagan na nagbago sa paglipas ng panahon, parehong sa pisikal at espiritual na kahulugan. Noong unang panahon sa ancient times, ang Zion ay isang kuta ng mga Jebusita na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Jerusalem. Sinakop ni Haring David ang kuta na ito noong humigit kumulang 1,000 BCE at dinala ron ang Kaban ng Tipan na ginawa itong sentro ng buhay panrelihiyon at pampolitika. Ang Mount Zion ay unang tumutukoy sa mababang bahagi ng lungsod ni David, kalaunan ay iniugnay ito sa templo na itinayo ni Solomon sa Bundok Moriah, kaya lumawak ang kahulugan nito upang isama ang Temple Mount at ang kanlurang burol. Nang wasakin ng mga taga-Babylonia ang Zion o Jerusalem noong 586 BCE, napakalalim ng hinaing, pagdurusa at pagkalugmok ng mga Israelita. Matinding kalungkutan at pag-iyak, nawala ang kanilang tahanan, templo at pagkakakilanlan bilang bayan ng Diyos. Ipinahayag nila ang kanilang sakit sa panalangin at awit na mababasa natin sa mga awit 137 verse 1. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangis sa tuwing ang Zion ay aming naaalala. Naramdaman nila na parang pinabayaan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Naging tanong nila, nasaan ang Diyos sa gitna ng aming paghihirap? Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanilang pag-asa. Naniniwala silang ibabalik sila ng Diyos. Naghintay sila sa kanyang pangako ng pagpapanumbalik. Dito rin umusbong ang pag-asa. Ang anak na babae ng Zion ay naging simbolo ng pananabik sa pagpapanumbalik at kalaunan ng isang pangakong mesyaniko. Sa kasalukuyan, ang burol na tinutukoy bilang Mount Zion ay matatagpuan sa labas lamang ng timog kanlurang bahagi ng mga pader ng lumang lungsod at dito matatagpuan ang mahahalagang lugar tulad ng traditional Tomb of David at ang silid kung saan ginanap ang huling hapunan. Ang Zion ay ang piniling tahanan ng presensya ng Diyos kung saan siya ay nagniningning sa kagandahan. Madalas itong inilalarawan bilang hindi matitinag at isang matibay na kanlungan ng proteksyon para sa kanyang bayan. Ito ay itinuturing na lugar kung saan ipinagkakaloob ng Diyos ang mga pagpapala at kaligtasan. Madalas ding tinatawag ng mga salmo ang mga tapat na mananampalataya na purihin ang Diyos na nagahari sa Zion. Sinabi ng Biblia sa Psalm 125, versikulo isa promises that those who trust in the Lord are as unshakable and secure as Mount Zion, which abides forever. Binibigyang diin ng talatang ito na ang tunay na katatagan ay nagmumula sa pag-asa at pagtitiwala sa Diyos, hindi sa mga pansamantalang kalagayan sa mundo, at tinitiyak na ang mga nagtitiwala sa Kanya ay ligtas, matatag, at may espiritual na kapanatagan. Ang pagtitiwala sa Diyos ang tunay pundasyon ng katatagan. Ang pagtitiwala ay hindi lamang basta paniniwala na may Diyos. Ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Pagsusuko ng kontrol sa Kanyang kalooban, pagpili ng pananampalataya kahit hindi mo nauunawaan ang lahat. Kapag ang iyong tiwala ay nakasalalay sa pera, ito ay maaring mawala. Kapag sa tao naman ay maaari kang mabigo sa damdamin, ito ay nagbabago. Ngunit kapag ang iyong tiwala ay nasa Diyos, mananatili kang matatag at hindi matitinag. Namumuhay tayo sa isang mundong patuloy na nagbabago. May mga problemang dumarating, nag-iiba ang damdamin, may mga taong nakakadismaya at nagiging hindi tiyak ang mga sitwasyon.
Ngunit ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang pangako. May uri ng buhay na hindi matitinag. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil ang ating pagtitiwala ay nakaugat at nakaangkla sa Diyos. Maaaring nakakaramdam ka ngayon ng pagyanig dahil sa mga problema, takot o kawalan ng katiyakan. Ngunit ipinapaalala sa iyo kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka marupok, ikaw ay matatag, hindi ka pansamantala, ikaw ay mananatili, hindi ka talunan. Ikaw ay itatatag na tulad ng bundok Zion.